Ayon. Hallelujah. Let's find out kung sa mga hinungdan. Hallelujah. Because ang plano ni Lord sa ato is long life man jud. Victorious life, abundant life, healed life. Pero why is it nga na ay mga paghitabog na di maayo? So let's proceed. Hallelujah. So again, the cause of early death is our topic. And number one is not revering God. Ang isa gid ang dili pagtahod sa Ginoo. Ang wala dili pagtahod sa Ginoo. So let's find out what's the story behind. May wala na ko na transfer. So Leviticus chapter 10 verse 1 to 3. So dako nga screen maglaro man diri sa ako gamay ning sa TV. So now Nadab and Abihu, the sons of Aaron, each took his censer and put fire in it and laid incense on it and offered an authorized fire before the Lord. Basta lamang ito magkuhan sa halad. Pero nagbuot-buot sila ng panahon na because they were deceived already by the Lord. Ingani siya, kung deceive ang tao, magbuot-buot gina siya. Nasa initiative kunuhay, pero initiative nga asa na kining dili gyud authorized ni Lord. So na times nga natagibuhat kuno nga murag maayo pero not accepted by the Lord. So I repeat that statement. Now Nadab and Abihu, the sons of Aaron, each took silang nagtagsa-tagsa gid sila kuha sa censer. Hallelujah. And put fire, ilang butangan o kalayo in it, and laid incense on it, and offered an authorized fire before the Lord, which he had not commanded them. Wala sila suguan ni Lord. Buot lang to sila. And the fire came out from before the Lord and consumed them. Ito kinabuot man sila. Kuha na tong fire sa insinso, sa kasuko ni Lord, and fire came out from before the Lord. O ang kalayo gikas Ginoo, ni ut-ut nila, ni sunog nila. And they died before the Lord. Dila sila siguan ni Lord ato. Kaya wala na nanugo si Lord, kaya wala na ganay si Lord sa ilaha. Diba, inganit ha? Ganang tagsugo atong mupatuo. Kanang di taga nagsugo atong dili magpatuo kay magugtas man ta. Muna kung kinsay kung suguon, wala ta dili ka elaot. Diba? Ingana pugod si Lord. So wala na sila nagsugo ato. Nagbuot-buot na lang sila. O nagbuot-buot sila. Pag buot-buot nila, iwadan din sila buot. So the fire came out from before the Lord and consumed them, and they died before the Lord. Si Lord gid mismo nagpatay nila. Ibandar sa bandari. So what happened? Then Moses said to Aaron, "This is what the Lord has said, among those who are near me, I will be sanctified, and before all the Israel, I will be glorified." So ingon din si Moses. Explain din si Moses sa giingon ni Lord. Matod pa. Moses said to Aaron, di na ni igsuon, mo ni ang giingon sa Ginoo, among those who are near me, katong duol ka nako, I will be sanctified. I will be sanctified. Ako, balaanon. And before all the people, I will be glorified. So, wala man himo nila to. Buot-buot man sila. Kanang magtuman-tuman, tas atong gusto nga, dili ka gustuhan sa Ginoo, dili gid maayo. Kamito na to atong kaugalingon authority, kaugalingon nga initiative na to without sensing or thinking kasi gusto ni Lord. So, ingana na itabo, kuyaw ka isanan. Di pa matuto sa mamatay. Pero ipatayan na gid ni Lord. So, muna early death. So, sinitabo, duhagid ka anak ni Aaron. Dungan sila kamatay. Kapon sa seminar, upat gito namatay. Duhagipon ka anak ni Eli namatay. Pati iyang daughter-in-law namatay. Early death gapon to siya. Because of disobedience. Because wala na pag-rever pagtahod sa Ginoo. So, ingon din nga among those who are near me, I will be sanctified. And before all the people, I will be glorified. And Aaron held his peace. Wala na din. Hinom na din si Aaron. Okay? Wala siya katingog si Aaron. Wala siya katingog.
na rebukan sa Ginoo. Ang rebuke sa Ginoo pinaagi kang Moses. So let's see the next slide. So A1, by burning incense not authorized by God. Leviticus chapter 10 verse 1. Doing things in the house or temple of God without following His instructions is harmful. People must know what God wants and what He does not want in His temple. Kinanglan makabalutag unsay gusto ni Lord ug unsay dili gusto. Dili kay atong gusto nga mo ani muna. Ang mga holy nga mga butang holy place. O ang naa sa holy place is gusto po nila holy people ang mag-perform. So kung naay unholy and then naay pagbuot without God's instructions or God's guidance, wala dyan maayong dangatan. So ingana no, let's proceed to the next one. And Leviticus chapter 10 verse 3 is, then Moses said to Aaron, this is what the Lord has said, among those who are near me, and I will sanctify. Therefore, all the people I will be glorified. And Aaron held his peace. Then Moses said to Aaron, this is what the Lord meant when He said, I will display my holiness. So ganina ESV to ibabaw NLT sa ubos. I will display my holiness through those who come near me. Akong ipakita akong pagkabalaan atong niduol nako. Pero I will display my glory before all, and I will display my glory before all the people. Kana sa kuno sa tadiha. The NLT is sadahan kay ko pagka-state. So, I will display my holiness through those who come near me. Ang ipagkabala display niya nga balaan gid siya. Pero kung katumuduol niya nga way batasan, dili holiness iyang unsa man? Pagka-iso. Ayang strictness ang matilawan. Diba? Dili holiness ang strictness ni God. Sa mga muduol nga kanang kining dili ga tarong. Sabi namang alagad si Ginoo. Dili nagkatarong. Buot-buot. Hallelujah. So I will display my holiness through those who come near me. I will display my glory before all the people. Ipakita na ko kay Maya at tubangan sa mga katawan. And Aaron was silent. So kung compare ni mga duha ka verse, di ba? Sabta na itong ayo ang pagkasulti sa NLT. Pareha naman sila, pero pag isa to, kung sa teacher pa, kining present the topic, the lesson in the easiest way. Di ba? Can easily be understood by the learners. Okay, let's proceed to the next one. So God wants service from a clear mind and a willing heart. Gusto si Lord na manerbisyo ta niya nga ang atong na ako na clear and willing heart. Ilimpya to kasing-kasing og ang atong heart willing. God's servant must know the difference between the holy and unholy. Kinanglan makabisaig ta unsay diferensya. Unsay holy ug unholy. So, oto nga, diba, gahapon sa seminar, gahapon ba ito? Adili Sabado, pag hindi gahapon, Friday na ito. nga, na ay part nga sa offering, na ay part nga ipakaon sa mga pari lang. Dili sila manghatag. And the rest of that, sa Ginoo. And the rest of that para sa Ginoo. So, nga na. So, let's proceed to the next one. In verse 15, 15 to 16. 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16. But now you must be holy in everything you do. Kinanglan balaan kamo sa tanan yung gibuhat, just as God who choose you is holy. Grabe no? But now you must be holy in everything you do. Kinanglan balaan kamo sa tanan yung gipangbuhat, just as God who choose you is holy. Kaingon ang Dios nga nagpili kaniyo balaan. For the scripture says, you must be holy because I am holy. Especially katong naay mga task diri sa bulato sa ilo sa panibahon. Because we are facing the holy God, and gusto niya ang iyong mga katim hindi maitim. Amen. Ang iyang katim, dili maitim ang mga kasing-kasing o mga una-una. Walay mga dark binuhatan, di mga binuhatan sa ngit-ngit.
Oh, walay dark spots. Gabi naglaag-laag, pagkabuntag mo tungtong mo tukar. Ang sinuon mo tukar, lain na nga car ang masakyan. Funeral car. Mm. Rhyme Japon. Diba? It's very possible. Oh, kaya mo lagi, i-cater ang talent, ang skills. Sa to, we are not to please people. Ang naay talent, ang naay skills, i-train, ikuan unsa ang gusto ni Lord, dili gusto sa pastor. Lord, it's not about the pastor nga gusto. Ang pastor kay kabalo say gusto sa Ginoo. Kay si Lord man ang boss, siya man ang matuman. Amen. Sa requirements ni Lord, holiness, righteousness. Ipapala ni mo tong sige lag-lag gabi Kasi binuhatan, ganong gabi magdid maglaag. So may binuhatan. Diba na gana? Diba? Kabalo din si Lord. So you must be holy. So now you must be holy. In everything you do, lapit na sa bloktos Ginoo. Nga naman, makita na sa tao nga naatay Diyos, lahit ta. Amen. We are set apart by God. Gilainta ni Lord. Gigahinta. Hello? Ito sama sa dumatagin akong papa. Ang binhi niya sa among farm, ilain gina niya. Kuhaan gina nigdaplin-daplin sa kanang sa mais. Ang tumoy ug ang lubot, kuhaan na niya. Kay wala akong tinada, di ba? Gagmay man to. Ito, ilain. So, yan na. Ang ipugas ka itong maayo. Pumupugas na sa iyo sa itong talent ka ng accepted. Pudilo itong kasing-kasing una-una kay dili lang talent, hindi kinanglan. Ang atong whole being. Amen. Muna ang pastor wala discernment, ang alaga sa baby discernment, ang talent ra, wala lagi ko ng whole being na accepted ni Lord, qualified ni Lord. Sanay tabo, early death. Sa naanaptas yung testament. Nalagi ta siya, kinin yung testament man eh. You must be holy for I am holy. Diba? It's a personal choice to be holy. It's a personal choice to be holy. Sa dusi, kinsakay na balaan ug ayo. See? Pedro. Grabe ang boldness pag-pour out sa Holy Spirit. Grabe ang level sa pouring sa Espiritu Santo niya. Sila tanan na konsaran sa Espiritu Santo, pero ang level niya, mutong siya ni barog nga nagwali. O mo din to dagkan mga tao nakasapot. Explain niya nganong naingato to. Explain niya taas kay explanation pila to ka verse for sa 26 verses matud pa sa Acts chapter 2. Ngano man gipasabot ni sa tao mga tao ni tuo. O mo din to sa ilang sabtan nagtuo sila and they believe the Lord. Why? Ang mga tao nga na-empowered sa Holy Spirit, daghan ma-change. Hello? Daghan ma-change, daghan mabago nga kinabuhi. Ang ebidensya nga ang Ginoo namuot sa itong kinabuhi na atay kabaguhan. Na atay development. Hubot na tas Ginoo, di kay baho pata. Amen. Wala na nga lisngaw. Sa may nga lisngaw, katuto siya dito. Kay, laga naman to. Asa to kita galatagaw. Ano ulit to? Well, dito sa music ministry, dito. Sa worship team, dito. Hello, pwede nga na. Para sa ban, walay discernment, okay naman na. Pero naasa, deeper level sa spirituality. Dahil dyan nga istorya. Hello? Ba, nga nila siya to understand that lahi ang temperature sa tubig sa daplin sa dagat. Ang laom-laom lahi ang temperature, labi na sa laom. Amen. So lahi ang understanding, imong experience, sa mabaw, hangtod dito. So lahi, kada, kung ano mo, naakay na istorya, depende sa imo level na status. Let's proceed to the next one.
So, number 2, cause of early death, no fear in God. Walay kahadlok sa Ginoo. Fear of the Lord lengthens one's life, but the years of the wicked are cut short. Proverbs chapter 10, verse 27. Matod pa ang pagkahadlok sa Ginoo, makataas sa kinabuhi. Di ba wala ito nadlok sa Ginoo, buot sila ganun, sinadabog sila piho. Matay sila, dungan sila patay. Sila ba sila mang duha, nagbuot-buot, nagkasinabot mang duha. So they were labeled by God wicked. And si Lord gid mismo nagpatay diretso dito sila. Ito gid sa templo. Nag-offer pa man to sila. So dili katingala, sa New Testament siya sa pira man to sa Ananias. Sa Old Testament na patay nga naman. And then sa ASB, the fear of the Lord prolongs life. Makataas gid sa kinabuhi, but the years of the wicked will be short. Pero tanaw na to sa ingon sa kalibutan. Sa ingon, ang masamang damo, matagal mamatay. So, muna ingon sa kalibutan. From Biblia, ang Lord nag-ingon, ang mga dautan is dali mahanaw. Ingon nila, ipuso na lang ako. Diba? Ipuso na, kaya di mo ko makapulos. Ang yawa na may makapahimulos sa iyang kinabuhi. Bright siya, pero yung ka-bright dito magigamit sa kadautan. So, yan na. Hallelujah. Mabito sa una, kaya ako may first child, eldest man ko, tanan ng mga tunglos akong ginikanan o kaliwatan na sa kuha, makakuan na dyan kung mga bata pa kong namatay. Pero pag-connect na ko ni Jesus, since ato nga connection na padayod ng dyan ko, o wag dyan ko naglaylo ato, nagkagrabi pag inoon, so mo na nga, nitas kinabuhi kabalo ko, patas pagano nga naman, nagpagamit mo ko sa Ginoo. And then, na ako'y joy, na ako'y peace, na ako'y contentment, because that's the effect of the Word of God and experiencing in the presence of the Lord. We are far from our death if we have obedience. If we live a holy life. Layo tas atong kamatayan kung obedient na masinungtanon ta si Ginoo, nagpuyo ta nga matarong. Di mo ta perfect pero nagkuan ka na ang matarong imong kabuhat. Hello, let's proceed. So Proverbs chapter 8 verse 13. All who fear the Lord will hate evil. Kanikaram. Ang tanan nga may kadlok sa Ginoo mo dumot gid sa dautan mo na mamadlong sa dautan. Dili na maayo, di man maayo. Oh, hindi man kabadlong sa dautan ang binuhatan po dautan. Kay mo feedback mo na siya ha, kapag siya right, sa patubadlong ko rin pariyarat ha. So, all who fear the Lord will hate evil. Yang didumtan na dautan sa badlong, dili gina maayo, di gina maayo. Di ba mo nagibot sa Ginoo, dili na maayo, dili na maayo. Wala na nga si Lord, okay na. Kaya mo tolerate man ta, okay na din, sige, okay na. So, muna ato tawaan, unsa man, asa man ta, are we in the side of kining disciplining? Diba yung discipline sa ato pa ang sayop, atong isipon nga sayop o badlungon nga sayop. Oh, diba? Ito to, sa Hebrews, ang tanang gigugma sa Ginoo iyang disiplinahon. So, disiplinahon, imong gadili na maayo. O na ay consequence. Di kay, itolerate na nimo bisa kabalo na kasi ang sala kay para nimo wala dili na sala. Sa kabalo si Lord kinsay sakto. Sa ginikanan. Muna uban nga pamilya sabot mag-asawa nga mo ani atong rules. Di ka musupak ano na. Naay makita nimo nga resulta. Pero ang isa mo okay, ang isa dili okay. Ang isa nahimong dautan, ang isa tarong. Asa man na tarong katubangan sa imong sa mga tao at ubangan sino sayop ta, dautan ta. Sa anak po na siya. So let's proceed. Therefore, I hate pride and arrogance, corruption and perverse speech. The fear of the Lord leads to life, and whoever has it rests satisfied. He will not be visited by harm. So mauna ang tingon sa ESB. Okay, so native and Abi who have no fear in God, their pride and arrogance are so great. Galagot ko no sila dili sa ganahan of pride and arrogance.
Ibang tao nga garbuso, arrogante, dili man ang patulo o react man na. And that's a manifestation of serpent and python. Kita pagkag python mo bow down? Dili, mo ana gina siya. Wala pa kung dili anak sa ato pa mo istorya mo talk back. Motong sa to isa sa mga pag-discern sa spirit unsa na. So the fear of the Lord leads to life. Kung may kahadlok tas Ginoo, taingon sa tong kinabuhi. And whoever has it, ang makabatun og kahadlok sa Ginoo, matagbaw ko no. Matagbaw sa gugma kaayo sa Ginoo. Kaya na makikatagbawan, di na kamangita o kalipay sa gawas. Katagbaw man kas gaham sa Ginoo, sa grasya sa gugma sa Ginoo. Amen. So kung atong katagbawan as kalibutan, as kadautan, sure din ta na dili ginaes Yawa o dili ginaes Ginoo ng Espiritu ha. So we can reflect ourselves. Asa man atong katagbawan? Naba sa Ginoo o nasa kalibutan? Naba sa Lord or sa world? Kasi itong ganahan kauban. Katubang kasi influence sa itong daotan or kapadlong nato sa paghimog daotan. Nga na pag-evaluate sa itong kaugalingon. So kung kontra nato ang mga matarong atong ganahan daotan, it means nabilong ta sa daotan. Amen. Ug ang mga daotan sa to, hipuson sa Lord. The early death. Sa tingin sa atong Psalm, if a person does not repent, God will sharpen His sword. Andam na sila, di ka patuo. Kamay na lagi kulang nimo. So ito itugyan sa kaaway. Depende na din unsa nga klase nga spirit ang mo attack. Kay biyaan naman nilo, talikdan naman nilo. Hello, amen. Ang dautan talikdan ni Lord. Ang mga matarong iyang ubanan o panaligdan. Ang dautan talikdan, ang matarong panaligdan. So, balik ko na ko. Ang dautan talikdan sa Ginoo, apan ang matarong panaligdan. So kung gusto ta nga si Lord manalipod nato, panig tas Ginoo. Paulipon tas Ginoo. Dili ta mo talikod sa Ginoo. Sakto dili. Ana ra jud na. Gusto ta panalipod sa dili ta talikdan sa Ginoo. Maghimot ta obedience sa Ginoo. Panalikdan ta ni Lord kanata sing side. Kung talikdan ta ni Lord, itugyan tas kaaway. So unsa to nga klase nga kaaway? Na delikado ta. Muna itugyan tas kaaway mo na, sige na tagpangaway. Hello, sige na nagpangaway. Kung itugyan tas kaaway, sige ka pangaway. O, sige nagpangaway. Let's proceed to the next one. So number 3, cause of early death. Ay ikatulong nga rason nga naay sa iyong kamatayon. Mocking God's servant. Bugal-bugalan ang alagad si Ginoo. 2 Kings chapter 2 verse 23 to 25. Elisha left Jericho and went up to Bethel. Nibiyak na si Elisha sa Jericho. Niadto siya, saka siya sa Bethel, sa babaw sa Bethel. Bethel mean house of God. As he was walking along the road, samtang nagbaklay si Elisha sa dalan, a group of boys from the town began mocking and making fun of him. Dakhan man kuno mga balaki. Nagkantsaw kuno ni Elisha. Pero tis nang dagan ng 42 ni sila kabuok. A group of boys from the town began mocking and making fun of him. Bugal-bugalan siya, gikalingawan siya. Go away, Baldi, kay upaw-upaw man ni si Elisha, isang palawa pa, palayo na, upaw, palayo, upaw. Oh. Gikantsawan si Elisha. Go away, Baldi, they chanted, go away, Baldi, sa palayo. Oh, palayo na, upaw, palayo na, upaw. Gi-enjoy sila, istorya ato, enjoy sila. Wala sa kabalo, gigamit na sa siyawa. Ang pangpangancho, dili man dyan na iyas Ginoo. Ikaw kantsawan, malipay ka. Dili, Jud, kay dili gid maayong effect ang kantsaw. So sa naitabo, ang gi-enjoyan sa, di ba, they making fun of him, ang group of boys, 42 man sila kabuok. Kantsawan, lipay, enjoy kayo sa pagkantsaw sa alagad si Ginoo. So kanang espiritu sa kantsaw, bullying is not from God. Bullying, pangkantsaw, mocking, umana siya, kauban naman na sila, relative naman na sila. Elisha turned around and looked at them. Hilo si Elisha, pero paglingi niya, giningi niya mga boys. He cursed them in the name of the Lord. Gitunglo, Julia. Wag na siya kagwanta. Imagine, 42 kabuok, nagkural, o ganun, lakaw na, pahawa na, upaw. 42 kabuok mo ni sila.
As we go to the next verse. Nagkural sila kanjaw ni mo, high blood sa Elisha. Then, sa to gi-curse, ingunis, asa naman ang fruit of the Spirit, ani? Asa naman ang, kaning patience, ani? Remember, ang tubig, bisag unsa, nag-ice-ice. Ang ice, kung imo nang initon, malusaw na o muinit na. Sobrang init, naagyo'y mainit. Oh, sobrang init na adyo'y mainit. So, nainit siya. Niliso sa nitalikod siya. Nigi-curse niya ang mga batanon in the name of the Lord. Then 2 bears came out. Unsa gitugot tayo ni Lord, duha ka bear. Ni gawas dito sa kakahuyan and mauled 42 of them. Gikunis-kunis ang 42. Nangamatay sila tungod sa ilang pagbugal-bugal, pag-enjoy o bugal-bugal sa alagad si Ginoo. Walay kamalay-malay ang ginikanan. Namuot to ilang gibuhat. Pero nagpadayag si Lord in this book. Alagad si Ginoong tarong, ilang bugal-bugalan. Wala sila respeto, kaya wala man sila Espiritus Ginoo. So, nga na. So, kung nata Espiritu si bugal-bugal, pati alagad si Ginoo bugal-bugalan na to, at ba kay feeling na to, kita'y sakto. Nanantay record ni Lord. Ito sa barangay. Kinsa man nga itong hiling. Ay, kini, daghan na kinag-record sa barangay. O, ana. O, sayang, itong kauban ako. Ikaw na si Kwanana, ikapoy na ko gatubang na ng mga naunga. Pulaan ang mga tao. Ang inupulaan po. Muna po. Pabadlong na po siya. Pwede dili. Di ba? Adlaw gabi, pabadlong. Or gabi, tarong-tarong. Tulog man, pagkagabi, apertigyo, daghan rong. Amen. Adlaw, gamay nagsala, pati magtuluga. Tagagabi, daghan rong. Hindi buhat. So, the 42 of them, atod pa, mold, gikunis-kunis. Gitabangan sa bear, perting busugas bear ato eh. Isa mo itong katambang lawas sa bear. Kita ba mag-bear ni Juan? 2 bears came out of the woods and mauled 242 of them. Gikunis-kunis sila. Wala kayo, gipaikyas nga. Bisag, isa na ito gipaikyas. Silang tanan. Gipata sila punish ni Lord. Na mo apil-apil ta sa grupo nga daotan. Inigpanista na. Oh, para example, apil-apil kang drugs. O pa'y pagsugod ni mo, tindakop, impas ka. Hello? Diba? So from there, Elisha went to Mount Carmel and finally returned to Samaria. So kuyaw ang alagad si Ginoo, masuko na. Ang bulong sa Ginoo, whatever you bind on earth is bound in heaven. Basta to, touch not my anointed and do my prophets no harm. Ayaw ginabti ako mga dinuhugan, ayaw sila pasakiti. Kaya kung sila pasakitan, sobra pang sakit na inyong gihatag nila sa inyong adawa. Diba? So ingan, 42 of them, kalit nga mamatay. Wala gid na nakasibat. So isa ka bear, atong sibat si Rose. Wild came bear. Sa birahin na. Mga paglungo ng batanon na. So mag-apil-apil na ito. Apil-apil ang mga batanon na ito. Kasi mag-apil, nga nagapon na grupo-grupo, di ba? Grupo man sila. Grupo ng mga kanjabiro, grupong badaotan. Gabi iba to gahapon. Labay na po sa kungol katong babaeng gitabangan o kulata. Diba ka kulata? Sa balay man to. Itabag kulata, grabe gid espiritu sa pangulata. Gitabangan giluoy kaayo. Pila to kabog natabang. Pito man sito nagtabang. Luoy jud kay nagbira sa buhok ana. Grabe ang espiritu sa kaaway. Kasi pa ang tiyan, gipirang buhok. Grabe kit ang naluoy isa, duha, pero wa sila himo. Kay grabe ang spirit sa kung ang spirito mong sa dautan. Mura sila og mga kanang kuan tapok pula sila. So pagtapok anak nila kinsa gamiton ata nga kuan aron buhat sila ng dautan. Perform sila pagkadautan. Usulod sa tao. Let's proceed to the next one.
So Proverbs chapter 17 verse 5. Those who mock the poor insult the maker, their maker. Those who rejoice at the misfortune of others will be punished. Katong mubugaw-bugaw, bugal-bugal sa mga pobre ilang giinsulto ang ilang mabubuhat. Kay God is the maker of the poor and rich by ako. Okay, in the ESV, whoever mocks the poor and insults his maker, he who is glad at calamity will not go unpunished. Katong malipay sa mga kasakit, mga katalagman nga nihabot sa baban nga dapit. Dili puno ni Lord tugutan, dili pasilutan. So when the 42 young people mocked Elisha, they insult the Lord, the maker who made Elisha bowed. Kay kinsa man nagtugot nga maupaw si Elisha? Ang shampoo? Hello? Wala pa man tuguan. So ang Ginoo lang insulto. Hello? Insulto na lang. Kisa ba naging ko nila siya nga upaw? Ikaw ba nagpili ba di ka nga maupaw ka? Diba? So when the 42 young people mock Elisha, they insult the Lord, the maker who made Elisha bow. Si Elisha man si Lord man nagkuhan nga ato upaw si Elisha. Diba? So pag insulto sa mga 42 ka mga group of boys, sa mag-insulto nila Ginoo, gusto kong Ginoo. Ganun kadyo-kadyo mo ana. Sa marang ito kong insulto. Dili na si Elisha na insulto, pati ang maker. Mabubuhat. Mabitotong sa, in the book of Acts, katong si Saulo, paingon na sa Damascus, kaya nasagito ng mga disciples of Jesus. Itagbo siya ni Jesus dito sa road, na a light, great light, and then a voice, Saul, Saul, why have you persecuted me? Saulo, nganong gilutos mo ako? Dili man si Lord direct ni Saulo gipalot ang mga believers man, mga followers man ni Jesus. So whoever following Jesus, kaya nga diba, kung gipasakitan imong anak, ikaw ginikanan, nasakitan pod ka. Anak patas Ginoo ang nagpasakit nato. Ha? Ang nagpasakit nato, matud pa, kining mo ay nagpasakit pod sa Ginoo. Atong Ginoo. Okay, let's proceed to the next one. So number 4, cause of early death, rebelling against God's servant. One day Korah, son of Ashar, a descendant of Kohath, son of Levi, conspired with Dathan and Abiram, sons of Eliab, and son of Pilet from the tribe of Reuben. Okay. Now, nagkasinabot ng mga tawhana kay mo rebelde ni sila. They incited a rebellion against Moses. Mo rebelde sila ni Moses. Along with 250 leaders of the community, all prominent members of the assembly. Grabe. Dili basta-basta, dili mga ultimo, prominent members of the assembly. Inila sila, naa sila ranggo. Dili lang sa ilang position, but financially na po na sila ka, buga. Sa usay man, kinilagay atong influence, lagi nga na, kung magamit na sa ihawa, na taas sa tagarbo, magsilos na tanang sila, nagsilos magod sila sina ni Moses. Oh. So, nag-incite sila rebellion against Moses. 250 ang mga other leaders. So, kaning dagan sila. Okay, let's proceed to the next one. What happened to them? They united against Moses and Aaron and said, "You have gone too far." Sa grabe, naging kasubra na kaana sila. The whole community of Israel has been set apart by the Lord. Ang tibuong komunidad sa Israel, set apart naman na whole, set apart by the Lord. Gigahin naman na para look ni Lord. And He is with us all. He is with all of us. Uban siya natong tanan. Oh. What right do you have to act as though you are greater than the rest of the Lord's people? Dili sila makadawat ni si Moses ang leader. Ngano din sa kadawat, usa to'y problema gani Moses? Ang sana ngaon. Dili ka istorya direct, naay problema sa iyang tongue, sa iyang speech. Pero na siya leadership. Hello?
Na siya'y leadership. Speech naman ang iyong problema, ang leadership na aman, ang obedience sa Ginoo na aman. So, dili ka dawat. When Moses heard what they were saying, he fell face down on the ground. Pagkadungog ni Moses sa ilang ipang pagutbot, ilang ipang reklamo, ni paanday ni bow down si Moses sa yuta. Ni kuan siya, ni buko siya. Hapa siya sa yuta. Okay, let's proceed to the next one. Then he said to Korah and his followers, giingan din ni Moses si Korah, yung mga followers, katong 250. Tomorrow morning, the Lord will show us who belong to Him and who is holy. Showdown. So sige, kaya question man mo sa akong leadership. E pareha magkatagibalaan, yun ang galid-lid kuno ko, dili ka mo yung leader. Muna isa, jealousy man to invade. Nga siya man. Di ba na kami manulti? Arang pumunta musulti niya. Di ba, i-compare din nato. Oh. So, murad ako, kung yan na, murad, si Lord may nagpili niya, dili man by votation to yung leadership, si Lord man dyan to, nagpili. So, sige mong bunta, mag-adto ta. Sa akuan. Ipakita sa Lord kung kinsay, iya o kinsay, balaan. Oh, who belongs to Him, ano is holy. Kinsay iya sa Ginoo, kinsay balaan. The Lord will allow only those whom He selects to enter His own presence. Kaya, ang tugutan ni Lord na makasulod sa presensya, katuramang iyang gitugutan. Korah, you and all your followers must prepare your incense burners. Sige, Korah, o inyong mga followers, andama na inyong incense burners. Kaya maghalad man sa Ginoo. Light fires in them tomorrow. Sa daguti din to ang inyong mga incense na burners. And burn incense before the Lord o pagkuti inyong mga incense o tubang mo sino. Then we will see whom the Lord chooses as His Holy One. Aron makita na to, kinsa gipili sa Ginoo ingon nga balaan nga iyang alagad. So, sa ila pa ng reklamo daan, wala na ipagkabalaan. Hello? Kaya wala, dili mo na lang makadawat si Moses, kaya maulagi nga na problema sa speech, pero isaligan siya ni Lord. Kasi pasabot, it does not mean nga defective ka anang area ha, dili na kagamit ni Lord. So, yan na. So, you Levites are the ones who gave God too far ingon si Moses. Kamu man ng mga Levita mo ay nasubra na. Dili man ako. So, na yung mga conflict sa leader o sa mga kanang sana members nga diin na ay mga tagas na kay mga ihi panihatod pa nila. Kuyo kay mga utok, right na kuno there's a way that seems right to a man but the end thereof is destruction. Nag-iisip sa tao nga sakto pero ang ending dito destruction. Ug mo ni mahitabo karon that verse also is kining parallel to this situation. Let's proceed to the next one. So then Moses spoke again to Korah, how now listen you Levites. Ito na pagsulti si Moses kang Korah, siya paminaw mo karon. Does it seem insignificant to you that the God of Israel has chosen you from among all the community of Israel to be near Him? Sa nga, dili ba maayo? Dili ba insignificant to you that the God of Israel has chosen you? So wala pa sila nakontento gipili sa Ginoo. Gipili sila sa Ginoo, pero lahi si Moses pagkapili. Kaya isa na magandang leader. Na din siya mga buta pa departmental leaders. Or focal persons. So, yun din among the community, does it seem insignificant to you that the God of Israel has chosen you from among all the community of Israel to be near Him, so you can serve in the Lord's tabernacle and stand before the people to minister to them? So, di pa, direct din ni Moses, gusto ninyo na mag-ministeryo mo sa aming trabaho pag-ministeryo sa Diyos. Korah, He has already given this special ministry to you and your fellow Levites. Now, are you now demanding the priesthood as well? So, dili sa kadawat nga moro to ilang kuan. Kaya murag sila qualified, kung sila pasultion, sila qualified, mas qualified pa sila ka Moses. Pero tumangan si Ginoo, dili sila qualified. Hello? So, ni mga panahon na, ang panahon sa maturity, qualified ni.
Pero dili man majority ang pagbuot kay dili man ni sa kuan sa Ginoo. Planos Ginoo. So, are you demanding the priesthood as well? Gusto ba ninyo nga ang kanyang pagkapari? Na trabaho. Kaya di ba sa gusto assistant, gusto sila'y may assistant. Dili sa gusto assistant na sila. Dili sa gusto nga sugoon na sila. Nga ordinary ra na trabaho. Gusto nila super sila, boss sila. Let's proceed. The Lord is the one you and your followers are really revolting against. Matod pa, the Lord is the one you, ang Ginoo ug ang imong mga followers may inyong supa. For who is Aaron that you are complaining about him? Sa kinsa man si Aaron nga inyong reklamo. Then Moses summoned Dathan and Abiram, the sons of Eliab, but they replied, we refuse to come before you. Sa di may patuo. Di mo sugot ang imong gusto. Sugod na. O kuatong uban. Kasi kura naman ito kanina si kuan karon si Dathan o si Abiram wala ni tukar na ilang baba. Gawas ng dila sa serpent. Gawas ng dila sa serpent. So isn't it enough that you brought us out of Egypt? Ano nito? A land flowing with milk and honey to kill us here in the wilderness and that you now treat us like your subjects. Dito sa kadawat lagi. Siya, maayo ka nga imo may gipagawas sa Egypt. Dalon kuno mi dito sa yuta nga daghan kayo gatas, daghan kayo kuan dugos. Patyon da day man nimo sa wilderness. So, ang inahuna-huna is dito ra. Ang plano ni Lord, kaya before man ko mo abot sa kadagayo, mo abot, mulabay git sa tas kawadon. Ipahapit sa kanilos kawadon, kay itang sulayan. Deserving bata sa abundance. Ang deserving sa abundance katong dili mga badlungon, dili mga reklamator. Katong na fully trust sa Ginoo in the wilderness nga area. Diba katong mga bagol-bulan, ipagpatay ni Lord? So, yung saga, ingon kasi si Lord naman po nagsugo niya lagi. Ingon ka, dalon din sa yuta sa kadagaya. Ni pamatyang gaday man niya, ihaya na din sa kamingawan. Nganip, imo pagining, sugo-sugo, imo pagining, panon, ngayon, so now, let's proceed to the next one. So what's more, you haven't brought us into another land, into another land flowing with milk and honey. Ni wala pa bagay na abot lagi dito. Kay isamhan na sila, kay dugan na sila, kay 40 years na sa balik-balik na. Ano man, wala man magkaabot dito, nga tupi na naman takatuig. So unsa di ay hinungdan nga naatas kawadon pila ka tuig, sige bagulbulog, sige puntra sa lagas Ginoo. Hello. Sige tagbagutbos alaga sinunas kawan-on si kawan-on na sige tagkuan samutang kawan-on samutang di takabot dito sa kuan abundansya. So you haven't given us a new homeland with fields and vineyards. Are you trying to fool this man? We will not come sa mura man gibinungangan. Sa wala pa min tagag balay puy-an mga yuta mga kaparasan niya suguon nimo di mi tuon nimo. Pildi sa hala kada sulo kada. Then Moses became very angry and said to the Lord. So ko na kay Moses kay syempre tubag baya. Tubag kay sila grabe. Suko si Moses. Grabe si Moses sa suko ni Moses. So sa do not accept their grain offerings. Ingon sa Lord ayog duwat pa ilang halad. Suko sa ayog duwat ilang halad Lord. I have not taken so much as donkey from them, and I have never heard a single one of this. Kaya wala na bagig ko nangayo nila. Bisa ko sa kadangki. Ay, dawat tayo lang halad, Lord. Kaya maghalad ito sila. Suko, sa ikasuko. Si Lord, siya pala, ay, dawat tayo lang halad. What about you ko na nga, bisa isa kadangki. I have never heard a single one of them. What about you ko, ipasakitan nila. Pero kato panahon na, nakasakit na din siya. Kaya mo lang, nagbukal-bukal na gid ang tubig sa iyang kasing-kasing, kaya gipabukal man sa rebellion. Let's proceed. And Aaron said to Korah, ito na si Korah na po ni katubang, kanina si, kuan man to, si Dathan o si Abiho.
And Moses said to Korah, "You and all your followers must come here tomorrow and present yourselves before the Lord." So ikaw, ug imong kauban, ugma ha, magatubang sa atubang sa Ginoo. Kami ni Aaron, tupod. You and each of your 250 followers, ikaw o katong 250 mo ka mga followers, must prepare an incense burner and put incense on it. Ubot ang insenso. And you can all present them before the Lord. Maghalad mo anang tanan gatos Ginoo. Aaron will also bring his incense burner. Si Aaron magdala po si insenso. Klaro kay instructions. Let's proceed. So each of these men prepared an incense burner, lit the fire. Ilan ang di? Dagkutan. Ang katong, sa di pa mga to, siguro man nalang leader, ilan sa itong i-convince, mga to na lang ta. Para sila kabalo, katong kalayo, kalayo rin po tilang kamatian. Oh. And place incense on it. Ilan na gipatangag incense, nanay suka. Ilan na gan. Then they all stood at the entrance of the tabernacle with Moses and Aaron. Tindog sila atubangan sa kanang entrance sa tabernacle. While Korah had stirred up the entire community against Moses and Aaron. Boto, ito na, si Korah nag-lead na sa rebellion. Iyan ang gikuan ang mga katawan ng rebelde ni Moses o ni Aaron. And they all gathered at the tabernacle entrance. Then the glorious presence of the Lord appeared to the whole community. Nag-intervene si Lord. Ang himayaon na presensya ni Lord, napakita dito sa tibuok na komunidad na din dito sila nagtapon. Let's see what happened. And the Lord said to Moses and Aaron, ngayon din si Lord, "Get away from all these people so that I may instantly destroy them." So separation. Sa Moses o Aaron, "Alayo mo aning mga tawhana, kay ako silang laglagon diretso." Warning. Nag-warning na si Lord, palayo na separate. So ato pa, mag-separate sa dautan, dili ta maamong nila. Separate. Sa mga dautan, separate. O bito no nga, di ba? Pag-rebuilding ni Lucifer, gihagbong nahimo mo siya sa Satanas. Ang mga angels, nahimo ng demons. Di pahawa na ni Lord sa langit. I-separate din ang dautan para walay trouble. Di ba? Pag-rebuilding ni Adan o pag-disobey ni Adan o ni iba, driven out sila, sent out sila sa Garden of Eden. Kay, dili gusto si Lord o mga usabol ang dautan, kay daghan magpangutan, daghan magpuntas. But Moses and Aaron fell face down on the ground. Pagkadungog ni Lord, pagkadungog ni Moses, nga ngato, na mapalayo daw sila, kay patyon ni Lord sila, niluhod na po si Moses o si Aaron sa bow down na po sila. Hapa sila sa yuta. Oh God, they pleaded, naghangyo sila, nag-prayer sila. You are the God who gives breath to all creatures. Isa ikaw man naghatag sa ginaghawa sa tanan nimong gibuhat. Must you be angry with all the people when only one man sins? Iamong ni mo tanan, usa ra may nakasala, usa ra mo to'y nag-leader, si Kura Raman. Ni mo apil, ugurtong uban. And the Lord said to Moses, and ano itong answer ni Moses? Answer ni Lord to Moses. Then tell all the people to get away from the tents of Korah, Dathan, and Abiram. Kana, nag-clarify na si Lord. Abi ba nila, abungon to sila tanan? Ingon si Lord ka Moses. Ingna makatawan, kalayo. Katong walay, dili labot, katong grupo nila. Oh, so isa kalayo, itong mga tao, nga dili kauban nila ni Korah, Dathan, and Abiram. Get away from the tents, sila matulda ni Korah, Dathan, and Abiram. So Moses got up. Di ba, niapa man doon sa yuta. Tindog na si Moses. And rushed, dali-dali gid siya over to the tents of Dathan and Abiram. Dali-dali siya sa tents ni Dathan and Abiram. Followed by the elders of Israel. Gisundan siya sa mga elders of Israel. Quick, siya. Dali-dali. He told the people, get away, palayo mo sila mga tulda of this wicked men. Gilabeled na sila nga wicked. Usahay, may nga nga daw. Tarong pa na sila. Pero tubangan ni Lord, kung wicked na tong heart, wicked na tong mind, we are labeled by God wicked. But sometimes we expect that we are still right, we are still good. So get away from the tents of these wicked men and don't touch anything that belongs to them. Ayaw gilabti ang hikapa ang ilang mga butang. If you do, you will be destroyed by the further sins. Kani karon kana. Ato ning sabton ay ang mga butang sa mga wicked mahimo pong hugaw.
Do not touch anything that belongs to them. If you do, kay buhaton ninyo, you will be destroyed but for their sins. Na-defiled po. Hugaw po. Kaysa kung buhaton na ninyo, mga laglag po mo silang sala. So, unsay pasabot? Ang sala, makaamong. Pati ang mga butang sa mga makasala is kuan siya, ma-defiled, mahugaw. So let's proceed to this one. Pati na tulay lang, all properties. So all the people stood back. Nisipog sila from the tents of Korah, Dathan, and Abiram. Di backward sila, palayo sila. Then Dathan and Abiram came out and stood at the entrances of their tents, together with their wives and children and little ones. Ilang pamilya niya, tindog po. Wala sa kamalay-malay, o saan na may tabo. So, let's proceed. Itaas kayo. And Moses said, "This is how you will know that the Lord has sent me to do all these things I have done. For I have not done them on my own." Mooni, karon, pasayod mo kung ang Ginoo nagpadala nako para mabuhat ani mga pambuhat nako. Kaya wala nako ni buhat sa akong kagalingon. If this man die a natural death, ikabalo naman siyang laglago ni Lord siya. Kung kini mga tawhan na mamatay sa normal nga kamatayan, or if nothing unusual happens, or kung walay dili unusual mahitabo, then the Lord has not sent me. So kung walay mahitabo nga murag dili makalilisang, it means nga ang Dios wala nagpadala nako. Pero na ay kay bulungan mahitabo nga kamatayon, it means mamatay sila katong mga kontra ang Diyos na padala. But if the Lord does something entirely new, apan kung naay buhaton ng Ginoo nga kay bulungan, and the ground opens its mouth and swallows them and all their belongings, and they go down alive into the grave, then you will know that these men have shown contempt for the Lord. Katong words coming from the Spirit of the Lord too. Revelation from the Lord to siya. Nga isa, apan kung naibuhaton ng Ginoo, kabag-o, nga ang yuta, muabri, maliki, o lamuyon silang tanan, pati ilang mga gamit. Mga mabulubong sila nga buhi. Atod pa, mabaw-an ninyo, nga kini mga tawhana ni sukol gis Ginoo. So ang pagsukol, pag-disobey, pag-stop against the servant of the Lord is rebellion against God. So tanaw na ito kung sinahitap. He hardly finished speaking the words when the ground suddenly split open beneath them. Naglisod siya o sulti atong pulunga, matod pa. Pagtapos pagsulti atong pulunga, pero samtang sa nagasulti ato, ni-effect ang iyang words. Nagsugod na pangliki ang yuta. Ito, the sword of the Spirit, gisugod di ba ang word, murag sword of the sword of the Spirit is the word. Pagsugod istorya, murag ang sword sa Spirit, gipaliki na ni Lord ang yuta hinahinay, o matud pa, hangtod dinako na gid ang kanang liki, matud pa. Then the earth opened its mouth and swallowed the men, along their households and all their followers who were standing with them, and everything they owned. So they went down alive into the grave along with all their belongings. The earth closed over them, and they all vanished from among the people of Israel. Kuya na. Wala inong earthquake. Pero ni quick yun, ni buak yun ang yuta. Wala ganyan ng earthquake, but ni quick, ni buak yun ang yuta. Namatay, nalubog sa buhay. Ikaon sa yuta. Dili po ito sa mga mata, but because of their kinaiya, rebellion. They did not honor, they did not revere the servant of God. Dili nila madawat na mootro ang gipili ni Lord si Moses. Kaya gusto na sila pilion ni Lord. So kung di na ito madawat na alagad si Ginoo, kaya ko na ka na, kaya ka na. Karang-karang pa ko na ni, so po na nulti, ma-stress, magtag. Minaw. Diba? So, dili daigid maayong buot ta. Sinasinat ta, kay gusto ta nga kita ipuli. Na,
Wala nang kinuan, nangamatay na sila. Naamong pa ilang pamilya, tanan gid nilang kabtangan, wa gid na daw daw. Ang mga asawa, mga anak, apil gid sila kadamay. So daghan madamay kung kita tinigit tarong atong kasing-kasing una-una. Kay ang pride man na ano, gusto ta nga itaas sa position. Mag-stabilize ta. Let's proceed to the next one. All the people around fled when they heard their screams. Nangyagit magito sila. Perti kunong lisangan, nanagan ang mga tao nga nakadungog na sila nangyagit, nagsanggit sila. The earth will swallow us to ingon sila. Agoy! Basig kita na po'y lamyon sa yuta. Apil nila, apil sila. So, bulaan to, kita mag-apil-apil sa mga taong dautan nga dautan kayo. Tumong. Muna, kung sa may atong ganahag uban, katubang tarong sa side sa Ginoo or katong tarong-tarong. Tarong-tarong sa mong pananaw. So kung atong enjoyment na as mga tao nga nilayo sa Ginoo, nigamit sa Yawa, kuyaw ta. Nata sa danger zone. Danger situation. And the Lord, and then fire blazed forth from the Lord and burned up the 250. Di ba, pamilya mo to ni Dathan, Abiram, og ni, tulong mo to ka pamilya ng pamilya. Gilubong sa siyuta. Ang 250, gisunog ni Lord. Fire blazed, didilaap ang kalayo, gikan sa Ginoo, o gisunog ang 250 men who were offering incense. Lahi ang silot sa 250, gisunog sila. Buhi pa sila. Imperno lang. Kasi sila sa imperno. Kung saan naitabuan ni mo, nagtawag karon cremation. I-cremate ni Lord, buhi pa. Di ba kung cremation? Ay sa cremation, fire man na. Sunugon man. Cremation ni Lord, kuyaw kayo. I-cremate sila ni Lord. Kuyaw si Lord mulubong. Pag ilubong niya ang mga wicked, warningan niyang righteous, palayo mo sa ilang tulta. Palayo mo, kaya ako nahukman sila. Cremation. Buhit i-cremate. Na-impan no pagagsaan. Physically, ang soul, ang body nila, na tilaw kalayo, ang ina ng soul, kalayo, kay suko si Lord. So, muna atong pamalandungan, kuyaw si Lord na suko. Muna nga, kung atong kalipay, mag-uban-uban sa mga tao nga, tautan, barkada na to nga, sige, grabe, kid, enjoy na to sa barkada. So, enjoy to yan 42. Kadyawan na si Elisha. Kuman sa enjoyment, patay silang tanin. Kini, fire. Balahi ang death din na. Kahit di karon, lain-lain kung sila masuko. Because ito, for the wages of sin is death. Kay ang bayad sa sala, kamatayon. Apan ang gasa sa Diyos, kinabuhing, walay katapusan. But the gift of God is eternal life. So, mo yung offer ni Lord. O, pili ita. Ano ganahan man dyan ko ato? Imong pagka-bright, mas identify kung nagamit ba sa katarong. Ang tinuod nga bright, dili magpaulipos yawa. Amen. Ang tiluod nga bright, dili uto-uto, dili slave sa yawa. Dili kay bright, kay dagan certificate, cum laude, summa cum laude, awardee, grabe. Dito man din award po sa Pikas. Mo ni ang pinaka gamit na ako sa kong gingarian. Award din sa Pikas. Asa na ta? 36 na ta. And the Lord said to Moses, tell Eleazar, son of Aaron, the priest, to pull out the incense burners from the fire, for they are holy. Kinsa ko na inan? Eleazar, anak ni Aaron. Nga pare. To pull all the incense burners from the fire. Ilan na kwaon tong mga incense burners because kalayo, for they are holy. So na ay gisilutan, na ay gi-promote,
Nag-exalt. And also tell him to scatter the burning coals. Isabuag ang mga nagdilaab ng mga baga. Ay mo ito'y magpabalaan. So si pasabot anak, nagdilaab na balay kalayo. Munang baptism of fire. Baptism of fire. Grabe nga mga bakbak nga maagian na to. Grabe sakit kay makasunog. Kung wala ka na unsa, nakaagi na ka sa baptism of fire. Mo na ang last nga pag-purify na to. Nga qualified ag-ayo sa blotos Ginoo. Na makadawat ka sa mga istorya nga di jud lalim. No, di jud lalim. Kailan lawo man kaayo po ang katuyuan ni Lord sa imong anointing. Let's proceed. Take the incense burners of this man. Isakwa ang mga incense burners at mga tawhana who have sinned at the cost of their lives. Nabilin mo ito kasi kwa ato mga inkwan na nakasala o nakabsan sa kilang kinabuhi and hammer the metal into a thin sheet to overlay the altar. Kanang magtilyuhan og muka. Matod pa. Since these burners were used in the Lord's presence, they have become holy. Tungod atong kalayo nasunog na balaan. Let them serve as a warning to the people of Israel. Ato nahitabo, serve to nga warning sa katawan. Hindi na sila basta-basta mag-minaldita, mag-rebuilding. So Eleazar the priest collected the 250 bronze incense burners. Kaya diba, gisunog ito kalayo. Kaya di man ito masunog to incense burners, kaya kung ano to metal man to, di pa collect ni Lord, ni Eleazar. Niya di pa, martilyo, o balaan to. Kaya naagi na sa kalayo. Pero ang nagunit ato, nasunog na sa kalayo. So Eleazar, the priest, collected the 250 bronze incense burners that had been used by the men who died in the fire, and the bronze was hammered in a thin sheet to overlay the altar. Napuslan gyapon to para i-overlay sa altar. Kaya na-purify na to. Ang nakapahugaw lang ato ganina, katong wicked nga mga grupo nga nag-rebellion. So rebellion, behind rebellion is demons. And demons representing bacteria or virus. Hugaw. O itong sunog ni Lord para mamatay ang kanang mga virus, mga demon spirit behind it. So let's proceed to the next one. This would warn the Israelites that no unauthorized person, no one was not a descendant of Aaron should ever enter the Lord's presence to burn incense. And Numbers chapter 16 verse 40. If anyone did, kung na ay magbuot-buot, the same thing would happen to him as happened to Korah and his followers. So the Lord's instructions to Moses were carried out. Muna to nga, hadlok na sila. Kaya nga sa Lord, mo ay mahitabo katong magbuot-buot. Katong mga ribintig, itong muhimo sa sama sa ilang mga gipanghimo. Ilang gipang istorya. So muna nga, early death, nadamay ilang pamilya. Nakasala, katurang mga kuan, nadamay gid asawag anak, pati ilang balay, wa ginabilin, hurot din nilo. Katanggag may inosente, wa jud. Hurot gid ni Lord. So it's already time, so I have to cut. So, pila to ka early death, ang sa kanina kay kinik fireman o katong ilubong, cremation, ug lubong nga normal nga lubong. Hallelujah. Diba? So, grabe gyud. Fire gyapon to ganina kang native ug abihog gyapon, fire gyapon to siya. So, cremation gyapon to. Diba? Fireman from the Lord di kan ato katong kang anak ni Aaron duha. Fire gyapon patay. Na live cremation. Live cremation. Uy, pag-i-cremate na. So, muna yun ako, di ko mag-go o cremation because that is dili maayo. Ilubong din siya na. Kanang lubong na. Kuan. Nga, I will not suggest cremation. Pero kung muna yung choice sa tao, iya man ang choice. Iya man ang gusto. So, at least muna ang ikikata nila. Cremation is one of kining papayluna sa pateng lawas. According to the Bible, it has negative connotation, negative implication.
Ayan. So let us pray for His Word. Thank you so much, Lord, for your grace and mercy, for revealing the truth. Why there are early death. Manong naisa yung kamatayon. Na ay mga dautan, yung mga binuhatan, dautan, yung mga pulong, dautan, yung mga tinguha o Diyos na naka-provoke din mo, nakapalagot din. Sanctify and bless their words, that we will always remember them and we will not imitate them because we are in danger as we do the same what they did, O God. Bless us all together. Prepare us, hallelujah, for the thing, O God, that we will be doing next, O God, for this worship service, O God, worship day, Lord, in Jesus' mighty name we pray. Okay, pwede maganda no, mag-intubig ni sa early Christian bata